paninda mo. Tapos in the end, wala kang kinita. May utang ka pa. May utang ka pa. Okay, kausapin po natin, makipagkwentuhan nga po tayo ng saglit doon sa isa sa mga vendor dyan, si Mami Imelda De Castro Reyes. Ma'am, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning. Magandang umaga po, sir. Good morning po, ma'am. Ano po? Apo, good morning po. Oo. Gusto po namin malaman ni Robert. Ay, hindi kami sanay sa mga ganito yung pinag-uusap natin eh. Diba? Pero ito yung pagkakataon. Dahil kayo po ay namumroblema, syempre, andi dito po si Robert at Doris. Akala ko ako lang eh. Bakit biglang gano'n? Tinuro si Robert. Ay, bibigyan nyo nga kami ng kwento tungkol doon sa nangyayari sa inyo dyan. Opo, isa po kaming, grupo po kami doon sa Elliptical Road mula PCA hanggang ATI po. So bali po, sa araw-araw po na aming pagtitinda, hinuhuli po kami ng MDAD. Tapos pag dumating po sila, hinihingian po kami ng ID. Tapos pag may ID po, titikitan ka po. Kapag wala ka pong maipakitang ID, magkukuha po sila ng gamit sa'yo. At saka pinapaalis po kami sa aming mga pwesto. Opo, sige, go. Pero sino po ang nagbigay sa inyo unang-una ng authority para payagan po kayo makapwesto ngayon dyan sa nire-request nyo po, Ma'am Imelda? Bali matagal na po kaming nagtitinda dyan, sir. Kami lang po. Sa amin po nagtinda lang po kami dyan, mga matatagal na po kaming mga vendors. Opo, so ngayon po may pinapatupad na po ngayon na sabi na daw po, yun po yung pinapatupad ni Mayor na pagandahin daw po yung elliptical road. Opo, so isa po kami sa napektuhan. Pero Ma'am Imelda, bago po nila ipinatupad yung ganyang pagbabawal sa pagpwesto ninyo dyan sa elliptical road na busy, partner? Oo, ang daming tao. Tao, motorista, mga sasakyan. And hindi ba't kayo binigyan ng abiso o binigyan kayo ng konsultasyon para malaman naman kung saan kayo ipupwesto? O yun nga po, hindi nga po kami naabisuhan. Ang sabi nga daw po, bawal daw po kami magtinda dyan sa elliptical roads mula doon sa pinagawa ni Mayor Belmonte kasi po nakakasira daw po sa pagpapapaganda. Opo, pero yun nga, wala bang sinabi, dito na lang kayo, dito lipat namin kayo ng lilipat. Kamuning, sabihin, ng Murphy, Cubao. Opo, sa ngayon po kasi nakapag-dialogo po kami sa kanila, sa MDAD. Ang sabi po nila, meron nga daw po silang vending site na sinasabi sa amin sa Murphy at saka sa Kamuning Market. Pero nga po, nangangamba po kami kung kami po ba ay kikita doon. Kasi kadalasan po sa mga area na pinaglalagyan sa amin ay hindi po kami kumikita. So paano po yung pang-araw-araw ng aming mga pamilya? Dati po kasi inilagay po nila kami sa TUCP. Wala pong tao doon, ma'am. Labas lang kami ng puhunan. Lugi. Natasayang lang yung mga paninda namin kasi wala pong pumapasok na tao eh. Halos kami lang din mga vendor. So nagbabayad ka ng upa. So ano pong mangyayari? Halos wala naman po kaming kinikita doon. Lugi. Utang pa. Ay wala pong mangyayari sa amin. Kaya po, nangangamba po kami kung kami ay ililipat sa ibang pwesto, baka gano'n na naman po yung mangyari sa amin na wala din naman kaming kikitain. Paano po yung pamilya namin? Doon na po kami nasanay sa PCA at sa DAR at ATI, yung mga kasamahan po namin, ay doon na po kami nasanay na magtinda at doon po kami nagkaroon ng maraming invest na mga customer. Kung dali naman po kami sa iba na naman, so panibago na naman po yun. Parang nahihirapan din po kami. Opo. Ma'am Imelda, intindi naman po namin ni Robert. Siyempre, kabuhayan yan eh. At matagal na rin po kayong nananatili dyan sa lugar na yan. Kaya lang, naniniwala ko na ang isa sa mga naging consideration ng LGU ay yung kaligtasan. Hindi lamang po ninyo, kundi yung mga motorista, yung mga pedestrian. Kasi hindi gulo eh. Ano ba yung busy? Busy street siya eh. Talagang tagpuan siya eh ng mga papasok, ng mga pauwi, palipat ng iba mga area. At walang pinipiling oras. Correct. Kaya nga, nakikita ko rin partner, kaya gusto nila Ma'am Imelda doon kasi laging may bumibili doon. Kaya lang kailangan balansihin ang kaligtasan o yung kabuhayan nyo. So ano po ang sagot nyo doon, Ma'am Imelda?
Ano po, ma'am, bali po yung mga pwesto po namin doon. Nasa gilid po kami, ma'am. Malayo po kami sa mga daanan ng tao. Napakalaki po ng space para sa daanan ng tao at sa daanan ng sasakyan. So, hindi po kami nakakaharang, ma'am. Kung inyo pong makikita ang aming mga pwesto, ay maayos naman po. Yun nga lang po, ang gusto po nila kasi walang vendor doon sa side na yun kasi parang ano ba, hindi kami nakakapagpaganda. Kaya sabi nga daw, papagandahin daw po yung area ng elliptical road. So kaya gusto nila kaming tanggalin doon. Kung tutuusin, kung sa pagkakaligtasan lang naman at sa daanan ng mga tao, may space po, ma'am. Malawak po siya kung tutuusin. Kaya panawagan po talaga namin kay Mayor Joy na sana po tulungan niyo po kami at pakinggan ang aming kahilingan na bigyan na lang kami po ng legal permit para makapagtinda po kami ng maayos. Ma'am, gaano Para kayo wala na karaming kami- mga vendor dyan? At ano po ba yung mga paninda, common na paninda ninyo dyan? Mga prutas, ganon? So, hindi po, ma'am. Maliliit lang po kaming manininda. Ang tinda lang po namin ay mga kape. Sa panggabi po yun kasi hati po may panggabi at may pangumaga. So may kape po, may noodles, kami lang po chichirya, soft drinks, tubig, mga candy, ganun po. May quick-quick at saka may pares. Yun po yung mga tinda po namin. Maliliit lang po kami nagtitinda dyan, ma'am. Okay. Mga ilan piraso po kayo mga nagtitinda dyan? Correct. Ang mga 12 lang po. Okay. Sorry, partner. Yung pinag-uusapan natin, ma'am, in a day, magkano po ba yung kinikita ninyo na natatakot kayong baka hindi na ninyo kitain kung ilipat kayo ng pwesto? Sa akin po kasi, sir, ang kinikita ko po talaga ay maliit lang kasi napakaliit lang po ng pwesto ko. Kaya may utang pa po ako sa Bombay. So, binabawas ko pa yung kita ko sa Bombay at sa panggastos namin. So, ang natitira na lang po talaga sa akin malinis is 300 pesos. 300 pesos a Pinagkakasya ko po day. yan, opo. Ilan po ang miyembro ng pamilya mo para doon sa 300 na yon? 3 po. 3. Kasya naman. Yung 3 po. Ay 5 po kami kasi yung kami mag-asawa at 3 po yung anak ko. So, Meron po akong high school at college po. Yun Pero na nga. yung college ko po ay scholar po yun. Kaya wala po siyang tuition. Di mabuti. Pero kung sakaling ganyan nga po, dahil meron nga patakaran ang local government, ano naman ang inyong suggestion? Oo, yan. Anong opsyon na pwede na tingnan ng LGU na baka sakali? Correct. Para hindi naman Mapagbigyan. masabi na eyesore sila. Correct. Or hindi sila makakaganda doon sa lugar. So ma'am, ang halimbawa po ma'am, kung bukas naman po kami sa usapin na yung ibinibigay nilang mga vending site. Pero yun nga lang po talaga, bigyan kami ng panahon kasi syempre wala naman po kaming kinikita, lalo't naguhulan, hindi kami nakapagtinda. Yung mga ticket po namin, hindi pa namin nababayaran. So mga magastos po kasi yun, lalakarin mo yung mga requirements doon. Unang-una, saan po kami kukuha ng requirements? Pangalawa po, yung puhunan, saan po kami kukuha? Kasi malaki po yung puhunan doon sa site na binibigay sa amin. Oo. Samantalang dito po sa lugar namin, may maliit ka lang na puhunan pa hindi ka na po magtinda. Pero ang talagang gustong-gusto po talaga namin ay yung doon po talaga kami sa tinitindahan namin na mabigyan ng permit. Kasi doon po talaga kami kumikita. Minsan din kasi, matagal na Ma'am po kami Imelda, sa mga ganyang setup, may bumili, sabi mo ng kwek-kwek o kung Correct, ano man. oo. Minsan hindi sa kanila kakainin, maglalakad. Tapos hagis ng, Ay, totoo. ng pinagtusukan, Totoo, ng totoo. pinaglagyan Ayun ng na nga. sausawan. Minsan ganun nagiging problema din. Pero sila mga vendor, may lalagyanan, pwede mo dong itapon. Tama. Na nagiging dahilan din at ang sisisi, sila din, kayo din. Ma'am. Oo nga po, mami. Kasi nasa tao po na po kasi talaga yun eh. Kung mayroong disiplina po talaga yung tao sa sarili nila, wag naman po sana talaga nila itatapon. So wala namang basurahan. Kasi kami pong mga nagtitinda dyan, ay mayroon po kami kanya-kanyang basurahan para ilagay nga po doon yung mga basura ng aming mga customer. Kasi po nga po, minsan hindi po natin masasabi na iba-iba po talaga yung mga ugali ng mga tao. Meron po talagang nagtatapon ng kahit walang basurahan. Ano pong magagawa namin? Siguro hindi naman po namin kasalanan yun, sir. Kaso, totoo po yun, hindi nyo kasalanan, pero minsan kasi, di ba? Kung wala nagtitinda dyan, walang magtatapon, Yun walang na nga. itatapon, di ba? Oo, Minsan oo, ganun. oo. Plus, parang ang nakikita ko kasi dyan, partner, parang sa isang community, sa isang bahay, pinaganda mo yung bahay mo, Oo. tapos mayroong mga nagtayo o pumwesto doon sa labas, sa may gate mo, or doon sa may gilid ng pader mo. Minsan, di ba, ang instinct mo, ay,
bawal po kayo dyan, hindi kayo pwede dyan. Medyo lumayo-layo kayo dahil property ko to. Oo. At saka ako, minamaintain ko na malinis ito. Makaaya-aya, maayos. Pero kung ikaw ay lalagpas sa property ko, medyo tayo kailangan mag-usap. Oo. So, yung ibang lugar na pwede nyo paglipatan, ma'am, na feeling nyo kikita kayo, may lugar ba mismo? Suggestion ninyo na anong lugar yung pwede? Yun nga po sir, wala po kami talagang alam na lugar na pagtitindahan. Doon lang po talaga, ito lang po talaga yung mga pwesto namin. Yung po yung sinasabi nila doon na lugar na vending site na sinasabi nila sa amin ay hindi po kami sigurado kung kikita po ba kami doon kasi ang iba pong nagtitinda doon ay nag-alisa na rin po. Opo. Okay, Sige. okay. Ma'am Imelda, wag mong ibababa yung telepono ha. I-hold mo lang po. Pakinggan mo po, makakausap natin ang officer in charge ng Quezon City Market Administrator para po kung ano yung plano sa inyo. Dahil at the end of the day, kailangan natin sumunod sa LGU eh. Totoo. Sila yung may desisyon dyan. At para din sa ikabubuti ng lahat. Correct. Ma'am Imelda, i-hold kita. For the meantime, Attorney Mark Anthony Aldave, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning. Yes, good morning po sa tandem ng bayan, Ma'am Doris and Sir Robert. Ayan, maraming At sa lahat po salamat. ng mga inyong tagapakinig, magandang umaga po sa inyo. Sir. Ayan, maraming salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-try. Subukan na ayusin itong sigalot dyan. Makasigalot naman ako. No? Kasi kabuhayan po ang pinag-uusapan eh. Ano nga po ba ang nangyari at umabot sa ganyan na hindi pagkakaintindihan ng market administration at yung mga vendors dyan? Diyan sa may elliptical. Sa elliptical. Yes, ma'am. Opo, talaga naman pong parte ng aming function is yung paninimbang ng kabuhayan at ang kaayusan ng lugar. No? Siyempre, ang elliptical road po ay napaka-busy nga pong lugar, gaya po na sabi nyo kanina. At titingnan nyo po, para po siyang isang malaking gulong na siya po yung nasa gitna. No? So talagang inaayos po natin ito na maging maaliwalas, maayos at ligtas para po sa ating mga pedestrian. Gayon din po sa lahat ng mga sasakyan. At ang mga vendor po natin sa elliptical road, ni-notify naman po natin sila bago natin po sila inisita ng mga violation since January pa po. At nung nakausap po namin sila at sinabi namin na hahanapan na lang po namin sila ulit ng another relocation kasi admittedly naman po, na-relocate na po sila dati, bumalik lamang po sila dyan. Opo, pero attorney, as we speak now, so ang polisiya po ba natin, para rin po na dahil nakikinig sila yung grupo nila na wala talaga, bawal na silang magtinda dyan sa area na yan ng elliptical. Kahit pa idahilan po nila na matagal na sila dyan, inabutan na lang nila yan, at ang mga nanay at tatay pa nila yung nagtitinda dyan dati. At yan lang talaga ang source of income nila. At yan lang ang source nila ng pagkakakitaan. Opo. So katunayan po, hindi lamang po sila yung mga na-relocate nating mga vendors, marami namin po nating na-relocate at ilan lamang po sila sa mga nagbalikan. So ang gagawin po natin, tulad na pag-usapan po namin noong Miyerkules, tutulungan po namin sila maghanap ng pwedeng tindahan site. No? Makikipag-coordinate po kami sa mga barangay captains po kung saan po sila nakatira na baka pwede mas malapit po sa kanilang mga bahay para hindi na po sila dumantayo dyan. Opo, kasi siguro din po, Attorney Mark, i-consider din natin yung mga paninda nila, kung saan mas mabili. Kasi kuwek-kuwek, di ba? Mga ganun pala yung tinda nila. Kape-kape. Opo. Puro snacks po sila. So, ang nangyayari po, pag nandiyan po sila nagtitinda, ang nagkakaroon po ng mga taxi drivers, mga motorcycles, na pumaparada po mismo doon sa elliptical road para po kumain po sa kanila. So may isang lane po tayo doon na nagkakaroon po talaga ng pila at parking ng mga taxis at mga PUVs, pati mga jeep po. Opo, yun nga lang din kasi dahil nga kapihan doon, snacks, magpa-park yung mga jeep na bibili sa kanila, yung mga taxi, medyo nagko-cause din ng traffic na hindi naman mismo mga vendor ang may kasalanan. Ang medyo lang nagiging questionable lang din or hindi pakiusap lang din. Kasi nagiging source yan ng pagtapon ng basura nang walang pakundangan, kung ano yung mga pinagtusukan ng mga kwek-kwek nila,
tinidor, barbecue stick Stick, ba yung yun? stick. Oo, nakatusok Oo. sa stick. So, isa rin po ba yan sa mga tinignan ng LGU na para sabihin na, deka muna, dapat ilipat kayo. Hindi naman itago, partner, kung hindi gawa ng paraan na hindi maging madumi o magulo doon sa Yes po. lugar. And at the same time, kumikita Yes po. sila. Oo, kikita rin ba naman? In fairness naman po sa mga vendors natin, talagang yung lugar nila, nililinis po nila at naglagay din po yung mahalagang lusod ng mga basurahan doon. Ang problema lang po, gaya po ng nasabi ko kanina, pagkabili, naglalakad po yung tao, tapos malayo na po siya doon sa area. Tapos doon na po siya magtatapon kung saan po niya mauubos yung kung ano po yung binili niya. So, yung mga hindi po may iwasan na kalat, yun po yung nagiging problema. Opo. Bukod po doon, attorney, meron pa po ba tayong usually kasi pag ganyan, ang naisip ko lang lagi, Oo. nagtitinda yung nakikita ko nagtitinda. It's either palengke, Yan. sa tapat ng mga schools. Minsan may mga Correct. ganun kung Correct. kwek-kwek and all. Yung mga ganun. ibang ahensya ng pamahalaan. Aha, Oo, meron pumupwesto din. rin sila Oo. doon. Baka meron naman, attorney, dyan sa Quezon City, yung mga food stalls na maramihan na pinupuntahan, Yun na nga eh. baka pwede sila natin ma-introduce doon or Correct. I don't know kasi kung ganyan yung mga paninda nila Oo. or kung saan may malapit na, yung terminal mismo para hindi sila nakakapag-cause ng traffic. Oo. Yes po, nabanggit po namin yan doon sa usapan po nung Miyerkules na meron po kami mga temporary vending sites. Kung ayaw po nila sa palengke, meron po kami mga temporary vending sites. At meron po kami mga vendors po doon, mga 2,000 plus, na nagkalat po ang mga temporary vending sites sa buong Quezon City. At kahit pa paano naman po, kumilita naman po sila lahat. So, ano po ang magiging resolution natin sa kanila? Oo nga. For the meantime, na habang hinahanapan po sila ng mapupwestuhan, Sir Attorney Mark, saan po pwedeng pumwesto sila, Ma'am Imelda? Hindi na talaga sila pwede Yun doon na sa may nga elliptical. Oo. Sa ngayon po, since yun naman po talaga muna yung gusto nila, pwede naman po muna sila doon, pero minamadali rin po namin sa side namin na mahanapan sila ng mas maayos na lugar po. Kaso, attorney, nagpupwesto sila doon, tinitikitan daw sila pag inabutan. Nahabol. Penalty. Oo. So, for the meantime, ipapahold for the yun na meantime muna po. Yes po. Kasama po yan doon sa instructions namin doon sa mga Ayun. enforcement unit namin ng Wednesday. Ayan. Wala mo ng hulihan? Apo. Walang hulihan, tapos makiusap tayo sa MMDA o doon sa traffic sector ng QC, no, Oo. Attorney Mark, para may mag-facilitate din ng traffic dyan para hindi Tama. nagkukumpulan, nagpa-park naman yung mga sasakyan. Yes po. Ayan, at Ayan. least magandang balita sa kanila, makakahinga sila na tuloy muna sila habang hinahanapan sila ng mas maayos at katanggap-tanggap sa kanila na paglilipatan. Pero Yung wag po kikita. natin wag isipin ng mga vendors na, hindi, pinabalik na kami, dito na ulit kami permanente. Hindi po. Hindi po Kailangan po yung lugar na yan ng pamahalaan ninyo para maisaayos nga. Di ba? Sabi ko nga, di ba, napaka-abala. Yun. Busy, abala. Oo, Salamat partner. sa mga girls natin. Oo. Yung lugar na yan. Iwas tayo din sa sakuna. Iwas tayo sa iba pang mga, yung mga nangyayari ng mga, kaguluhan, like mga nakawan. Correct, O, correct. di ba? Yung mga ganyan, snatching, mga ganyan. Wala namang masama po na ayusin yung kalagayan, di ba? Sa inyo rin po, sa mga vendors, andyan pa ba si Oo, Mother nandyan si- Imelda? Oo. Para rin sa kapakanan nyo yan. Oo. So at least narinig niya ngayon, masasabi niya doon sa mga kasamahan nila mula kay Attorney Mark mismo na Oo. for the meantime lang naman, di ba? Oo. Habang hinahanapan ng solusyon. Tama. Para naman hindi rin tama din, para baka sa akala ng mga vendor, porket vendor kami, wala na hindi. kayong pakialam, basta Hindi paalis naman. na lang kayo. Oo, Hindi. hindi. Merong ginagawa at sana maging acceptable sa kanila partner yung paglilipatan. Pag-uusapan lagi din dapat. Mag-usap lang. Mag-usap nga tayo. Aha. Mga ganyan. may pa-tour. Dito po oo. kayo lilipat. Correct, Ang foot traffic dito, 100,000 ang dumadaan everyday. Bakit hindi? Hindi na masama. Oo, makakatinda kayo dito. For the meantime, Attorney Mark, maraming salamat po sa inyong oras, ha? Thank you, attorney. Okay po. Salamat po, Ma'am Doris and Sir Robert. Salamat Mabuhay. po si Attorney Mark Anthony Aldave, ang officer in charge ng Quezon City Market Administrator. Ma'am Imelda, narinig nyo na po? Apo. Opo. Ayan. Anong reaction nyo po? For the meantime, Oo. pwede daw kayo habang nire-resolve at walang hulihan. Walang hulihan.
Opo, malaking pasasalamat po namin yon. Kung sakaling ganun nga po yung mangyari habang nagtitinda kami, ay wala nang hulihan muna. Para kang sa ganun po, makapag-ipon po kami ng pera para sa mga kaukulang mga requirements na hihingi nila sa amin. Opo, So, maraming salamat po kay Attorney Mark po Opo. ng MDAD. Opo, At igagay. sana nga po, maraming salamat din po sa inyo sa pagtulong po sa amin. Ay, walang anuman po. Eh, Pero, salamat din po sa Oo. sharing ninyo ng Correct. mga concern, at least napag-uusapan at nasusolusyonan. Correct. partner? At saka kung Apo. magpatawag po sila ng meeting, ng konsultasyon, pumunta po kayo. Kasi meron partner yung mga ganyan eh. Sabi may konsultasyon, may meeting, hindi nakakapunta yung iba. Mas mainam po na kayo po ay Ayan. pumunta doon na Correct. ang lahat ng concern ninyo ay matalakay. Tsaka doon sa manner ng pakikipag-usap Yes. natin kay attorney, parang very willing ang Oo LGU naman. talaga na Oo. tulungan sila. Malay mo Correct. baka hindi lang location ang ibigay. Yan. Malay mo sabihin, sige, libre yung pwesto dyan, huwag na Why silang not? pagbayarin dahil ito lang Oo. naman yung kanilang ititinda. Correct. At saka, okay, ilagay natin doon sa marami talaga na mga driver, na mga taxi, na may stop talaga doon Tama. para hindi sila. Siguro, Ma'am Imelda, for the meantime, habang kayo pinapayagan dyan, sikapin natin na manatiling maayos, malinis Tama. dyan para hindi rin kayo mapuna. And then, yung mga bumibili, siguro pwede nilang i-remind, no? Correct, Ma'am, oo. pagkatapos Opo. kumain ha, dito po ang tapunan Yes, natin. ito Wag ang po sa... basura, Ayan. yung ganyan. Ma'am Imelda, Opo, maraming sir. salamat ha. Thank you, Maraming ma'am. salamat po sa amin. Opo, maraming salamat po. Magtitinda ka na ngayon, ma'am. Opo, opo. Ano ba tinda mo, kwek-kwek? Ano ba tinda mo, Hindi po. kwek-kwek? Yung tinda ko po ay sari-sari po. Yung chicheria, candy, Ayan. soft drinks at tubig po. Daan tayo mamaya, partner, manghingi tayo. Nanghingi! Hindi kumita, Ma'am Imelda. Thank you. Maraming salamat Sige, po. thank you po. Okay, ingat. Salamat po. Yan po si Miss Imelda de Castro Reyes, isa pong vendor dyan sa Elliptical. Ha? Ayan, nasolusyonan. Very good, very good. Thank you, Nico. Ayun, Siyempre, sir. kay Nico Bagsik, salamat din. Nico Ha? Bagsik, mabuhay ka. At dahil dyan, At dahil dyan, dahil may mga consumer tayo na apektado,